Tunay ngang nakakatuwang pagmasdan ang mga baby turtle na to dahil ngayon nga ay araw ng Pawikan or Pawikan Festival, kaya naman may naganap na parade at labanan ng mga float. So ayan, isa-isahin natin yan maya-maya. At dito naman sa hatchery, ayan, mini-meeting nila kami at ina-explain nga kung paano nila alagaan at pakawalan yung mga baby turtle. At syempre nakaisa rin ako sa clean drive nila rito at marami rin dito mga nag-participate na iba't ibang organization, LGU. So eto, at tara simulan natin. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Kap Jose na ng Barangay Sapa na kung saan ay maaga pa lang, alas 5 pa lang nag-message sa akin na meron daw magaganap na Pawikan Festival kung gusto ko raw i-vlog. At eto na nga, maaga ako dumating dito para nga ma-vlog ito. At tara, umpisa na natin. Baka matuluan ka ng laway ha. Ma'am, good morning. Good morning. Matanong lang po ma'am, ito po ma'am ginaganap nyo na 14th Pawikan Festival. Kailan po ito nagsimula ma'am? Actually po, ang Pawikan Festival po ay nagsimula sa Barangay Labak po. Apo. Kapanahonan po ni Kapitan Reg. Apo. Dati pa po, noon pa po, nung una po kasi parang laro-laro lang sa kanila. Then, hindi pa nila na-appreciate yung mga pawikan kahit alam nilang endangered. So, wala pa po yung hatchery hanggang sa nanungkulan na po si Kapitan Reg. Gumawa na po ng hatchery. Pero wala pa pong pondo ang government about doon. Hanggang sa tumagal na po yung taon, yung panahon, hanggang sa nakakawakan na po ng LGU, then naging private po siya. Meron po kasing mga patrollers din po sa Barangay Labak. At actually po sa Barangay Labak po nag-umpisa yung Pawikan Festival. Then ngayon po, habang patagal na panahon, nagkakaroon na po siya ng bondo, then nagkakaroon na rin po siya ng kilala sa ibang lugar. Nagkaroon na po ng ganito ang bayan ng Naik. So, ano na po tayo, isa na po tayo sa tourist attraction. Sa ngayon ma'am, di pang 14th Pawikan Festival na to. Ayan po ba ma'am na decoration yan, provide po ng munisipyo o provide po ng contestant? Actually po, ang Pawikan Festival ay etong mga props po na nakikita nyo sa harapan ay provided po ng barangay. Anything na gusto mo, sinong sumali. Gusto sumali. Mga coastal po, mga taga-coastal. As ano po, pwede po coastal area, ang population area, at saka ang upland area. Pwede po sumali. Pwede rin. So sa inyo ma'am, ito ma'am sa inyong float, Barangay Labak. Magkano ang inabot yung yung props niyan? Actually lahat po ay recyclable. Hawaiian, tsaka yung sako, tsaka mga carton. Ang nagastos po namin is yun sa mga patikit, tsaka pintura. Siguro po ang kapitan namin ay gumastos din po ng kulang 10K. Kasi meron pang labor po na ginawa eh. Tapos yung kung sakali pong kayo po yung makakapanalo sa pinaka-grand prize, magkano naman po yun? Ang grand prize po, ang magkakaalam ko po ay 25K. 25K. Meron po, ano po yun first prize, second prize, third prize. Yung meron din po consolation prize. Thank you ma'am, thank you. Sana manalo po kayo. Thank you. Congrats po. Pagdadaan ng dalawang dulo ng kasipagan, magdalapuan sa pandaman ng harapang pilutan, magkatatuan ng alat at kabagian. Hello! Thank you po sa inyong panonood. Abangan nyo po ang part 2 nito. Ito po si Santi, nagsasabing masaganang buhay po sa ating lahat. Unlad Naik, Happy Naik!